Kailangan nilingin ang bituin at araw niya kay may madidilim lupa ng araw na hanggang sa libingan hanggang sa huling patak ng lumuran mga gagan miskin ng bayan aming ipaglalaban hanggang sa dayan hanggang sa libingan pangkat ng malagayan lalaban di patatayo layunin ng gobyerno ipaglalaban ng bayan. Sinong active. Ngayon, sa bawat active na yon, tatanungin ng chapter president or chapter founder kung sino gusto sasama sa sasali sa damayan. Magkakaroon po tayo ng registration fee na bawat isang member. Ang registration fee na 100 na yan, papasok natin sa pondo ng damayan para pag mayroon ng nangangailangan po sa atin, yun i-release po natin pangunang release. Tapos, pagkatapos na i-release, kukoleksyon po tayo ng may mandatory tayo tag 100. Yun yung ipapalit natin doon sa nirelease na registration fee para magkakaroon ulit ng pundo. Kasi dati nangyayari, yung sinasabi nga nila, pag mayroon na nangailangan, hindi natin kaagad maibigay yung pera dahil araw-araw kailangan nila ng panggastos, wala tayong maibigay kasi umaasa tayo sa bawat chapter na kung sinong magbibigay sa mandatory sa damayan. Ngayon, napag-isipan ko, magkakaroon tayo ng membership fee, yun yung magiging pondo para yun i-release natin sa nangangailangan ng tulong. Tapos, bawat isa na active sa damayan is 100 per head. Ngayon, yung iba na ayaw, hindi natin pwedeng mapilit kung ayaw nila, pero hindi sila kasali doon sa mandatory na tag 100. Papasok sila sa voluntary, yung kusang kusang loob, kung magkano ibibigay, sombrero na lang. Pero yun yung 100 na mandatory natin yun, bawat member yun. Kaya bawat chapter dapat papaliwanag na lang sa member na hindi naka-attend. Okay, papatawag kayo ng meeting dun sa chapter nyo, sasabihin, relay nyo na lang yung proposal ng ating damayan na ganito yung proposal na magkaroon tayo ng membership fee para pundo. Ngayon, bawat mandatory natin 100 ang per head. Para yung time mismo na on the spot na yun, ay bibigay na natin dun sa kapatid natin na nangangailangan. Hindi per chapter. Wala na kasi wala na rin nagbibigay. Itong huli kay CGS Smith, apat na chapter na lang nagbigay. Ngayon ito, malalaman natin yung member kung ilan base doon sa membership fee na pumasok sa damayan. Kung anong membership na hawak ko, yun yung total ng yan yung magiging marireceive ng kapatid natin na may kailangan.
gagawa ko, bali ako ng form na pipilapan ng bawat member. At dito malalaman natin dito kung ang member ay kailangan ang member dito yung ID niya hindi siya expired, para walang question pagdating sa magki-claim ng ng tulong. Dapat bawat chapter, obligasyon ng chapter president o kaya chapter founder na mag-monitor ng bawat member para walang question pagdating ng may aberya tayo. Parang sa UGB, pagka sinabi na may mortuary, di ba? Pagka expired yung ID, pasensya, wala. Di ba? Ganun ang mangyayari sa atin para at least fair sa lahat. Kasi sasabihin kagaya nung nakaraan, nag-advisory kami ng mandatory, may nagre-react na bakit mandatory kasi inactive. Kaya lang naman naging inactive yung tao dahil na-stroke siya at nagkaroon sila ng family problem ng asawa. Kaya parang lumayo dun sa chapter na malapit sa kanila, pumunta sa Bicol. Kaya hindi na bali nagkaroon ng activities dun sa chapter niya dahil sa sama ng loob, lumayo. Hanggang paglayo na, doon na natigok. Oo. Kaya may nag-question doon. Eh sabi naman namin, active yan. Kaya nung nagkaroon lang ng family problem at saka doon lang medyo lumayo. Member ng yun ng PRC. Yun.